Hello, what's up guys? Welcome back to Good Bread Production. I'm here with Plan Motives. Giving you another video reaction video. On similar talk about Flip Top, Zaki versus Saint Ice mula sa Isabuhay 2025. At shoutout nga pala sa buong staff na bumubuo ng Flip Top, kay Sir Enigma, kay Zakis, kay Saint Ice, at sa lahat ng mga crowd na nandito pa rin. At sa mga nandito pa rin, walang sawa, nakaabang, nakaantabay, at walang sawa na sumusuporta sa reaction video natin. At sa palaging nagre-request, maraming salamat sa inyo lahat. Ngayon, kung bago lang kayo sa reaction video natin, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung hindi naman ma-share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba. At nang sa ganon, marami tayong maabot at sana makapag-subscribe na rin kayo, kasi nakikita ko na karamihan sa mga nagre-request ay hindi pa nakasubscribe, kaya yung mga nire-request ninyo matagal ko nang nagawa. So ganun pa man guys, mag-subscribe kayo para lagi kang notified sa lahat ng mga pinapost nating mga video at reaction video. Ganun pa man guys, bago tayo mag-start, bigay ko ng pedigree ko, music producer in California, na audio engineer at the same time, master therapist, master practitioner, applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Sa description, doon yung personal channel ko, kung gusto ko marinig, kumanta, mag-rap, o kung ano naman, nandun lang yun guys, checkin nyo lang yun. At kung may masabi man akong hindi maganda, kayo nang bahalang magpasensya. Ganun pa man, let's get to it. Gawin natin guys para makarami tayo. Flip Top, Zaki versus Saint Ice mula sa Isabuhay 2025. Tapusin ninyo yung video. Let's go. Shoutout nga pala sa mga tao rito. Ngayon pala, sabihin ko rin yung mga nagpaparequest. Mga nagpaparequest ay si Noodles13, Boss, Good Vlog Pro, Zaki versus Saint Ice, Kiram versus Lipcram, Lipcram versus Ban, Saint Ice versus Lipcram, Boss, Next Nice, One, Good Vlog Pro. Sino pa ba? Si Nico Evangelista, sabi niya, Idol, Zaki versus Saint Ice. Yan, tignan natin ito. Si Arante J Vlog. Sabi niya, Zaki versus Saint Ice, sunod sa plan, ganda ng laban. Binura ang round ni Zaki sa present. Titignan natin yan. Kapa, yung laban ni Mike Swift sa January, sige, gawin natin yan. Tingnan natin. Ano na ba? Yun lang yata nagpaparequest. Si Nico, sinabi ko na rin. Natin guys, meron pa ba? Tingnan ko lang guys ha. Magawin natin guys para makarami tayo. Boom! Hey! 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 Grabe no? Sabi dito, ano daw? Kailan to? Vuelta Balentong. Kailan to? September 20. Saan ba to gaganawin? Sa start. Metro 10 Convention Center. Pupunta ako dyan. Kita-kita tayo guys sa September 20, 2025 sa Metro 10 Convention Center. Manonood ako ng Flip Top para mapanood natin si GL versus Husky at GL versus Rap yan. Magla-live din tayo sa YouTube para kung sakali man. Tingnan natin, di ba? So, mag-judge tayo sa YouTube natin. Kaya pa man guys, let's get to it! September 20, kita-kita tayo dyan sa may Metro 10 Convention Center. Ito pa rin pag-live. Hey! 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 Makinig sa mga balang malupit. Lumagas ang mga dilak parang tagat. Naglilinis ako guys eh. Ako pumasok. Advance ko na guys. Hey! 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 Zaki versus Saint Ice. Sobrang excited ako at masaya na makaabot sa pangalawang round ng Isabuhay. Siyempre, pressured din ako ngayon kasi alam mo naman pag Isabuhay, laging do or die yan. Tournament pala. Gog! Excited, nervous, anxious, excited. Basta alam ko, pinaghandaan ko at ginawa ko yung trabaho na kailangan para makasampa dito. So, ngayong gabi, panigurado, maganda yung makikita yung performance galing sa akin. Kumbaga yung art of war na hindi ako makikipag head on sa ganun. Kaya ngayon naman ang pinokus ko yung
mas maging accessible yung material ko dahil ang laki ng stage, ang laki ng venue. Magaling na battle MC si Saint Ice. Malawak yung vocabulary niya kumpara sa mga usual na nakakalabang ko. Si Zaki, ano yan eh, kumbaga, matik na. Sa mga battle MCs ngayon, usapang battle MC, elite. Elite, isa sa leaders of the new school, well-rounded, well-read. Kung preparation, mahirap talaga lagi ang preparation kasi kumbaga ang daming material eh. Ang problema doon, paano mo siya pagsasama-samahin at makompleto yung isang round na hindi ka mukhang tanga sa stage. Hindi ko na siya iniisip kasing scientifically as yung ibang battles kasi hindi ako nabigyan ng privilege na yon for this sa preparation sa battle na to. Pero yeah, masaya naman, enjoy pa din. I love this shit. Yun, Saint Ice, alam ko handa ka. Bigyan natin ng magandang performance yung mga tao. Yun yung pinakamahalaga. Pinakamahalaga is mag-enjoy sila. Yeah. Yo, Zach! Walang PC ka lang mamaya. Let's go, bro. Bar for bar. Let's go, man. Peace, man. Kinakabahan ako, hindi natin sino manalo rito kasi base sa mga nagko-comment, marami daw ginawa si Saint Ice, pero ayoko kasi nang ini-spoil guys eh. Ayoko nang i-spoil. Gusto ko kasi panoorin, ako mismo magde-decide. Ako mismo yung susuri. Kasi tulad ng iba pa rin yung live, marami yung mga tao very emotional na nadadrag sila ng emotional nila na parang dahil na ano ko sa sinabi niya, parang dito sila, pero ako hindi ako gano'n. Tandaan niyo palagi guys pag intellectual ka, critical mindset ka, nakapag-resolve ka ng isang bagay. Pag emotional ka, like ka nag-end up sa violence. So, lagi niyong isipin yun guys. In general terms hindi ko sinasabing lahat-lahat. Isipin niyo ba palagi. Pag intellectual yung ginagamit mo at critical mindset ka, usually nakapag-resolve ka ng mga bagay. Meron kang solution na nagaganap. Marami kang naiisip na strategy. Pag emotional ka, may mga bagay na hindi ka nakokontrol and it will result to violence. Isipin nyo mabuti yan. Kaya kailangan intellectual ka at hindi ka emotional. Tuloy natin. Flip top, una versikulo 13, nandito pa rin. Bukod doon, hindi mo pa, marami kang mga hindi sinasadyang bagay, sinasabi na hindi mo na nababawi at mga hakbang na hindi mo na nababawi din. Yun yung byproduct ng pagiging emotional. So palagi kahit emotional ka, dibdibin mo lang, mo lang, sabihin mo lang sa sarili mo. Metro 10 Pasig, Shoutout panglimalaban kay na ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin. Mga bumiyahe pa na malayo at nakarating pa rin kahit na medyo binabaha at malakas yung ulan natin. Shoutout sa lahat ng Flip Top staff, lahat ng MCs ng buong na liga, at lahat ng sumusuportang tunay, live online sa battle rap at hip-hop sa buong Pilipinas. Flip Top magigay para sa parating nating laban. Shoutout sa lahat ng mga Represent Collab, Hypebeat, mga abangan yung bagong disenyo ng Represent Collab, pati na rin mga ibang disenyo nila. Siyempre, High Minds, Crown, Black Manila, Real Joke. Ang iniisip ko lang dito, kasi very aggressive si Zaki, hopefully maging mas fluid si Saint Ice, kasi meron siyang mga part na parang pahinto-hinto siya. Hopefully yun lang talaga, maging fluid siya, mas more smooth yung datingan niya. Tuloy na. Clothing, RX Panda, hindi ko pa nababanggit kanina pa, Ulap, Unhinged, lahat-lahat. Shoutout sa lang lahat. At ang laban natin parating para sa Isa Buhay 2025. Sa kanan ko, Pasig City, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Zaki. From Manila, Floodway Hustlers, syempre Baby Jack Apparel, Moro Beats. Yeah. Baby Jack Kaparan, syempre, at Toyo Wear, pati na rin Pinoy Pawn Stars. At sa kaliwa naman, Parañaque City, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Saint Ice. Revere, pray for us, AOJ MMA, Index Salon, Height, Base Solid, 8 Methods. Shoutouts kay Zaki, man. Flip Top. Para nyo rin, bagong merch ni Saint Ice, pray for us. At nanalo ng coin toss si Saint Ice. Pinili niya mauna si Zaki. Tig-2 minuto. Dapat tournament battle to. 7 ang hurado natin. Pakinggan natin unang banat, unang versikulo 13. Zaki. Ay, tingnan natin ito guys.
Inom muna tayo guys. Okay, pause ko muna guys. Kunin nyo na yung mga kape ninyo, pagkain ninyo, popcorn ninyo, banana Q, kung ano man yan. Kasi pag inumpisan natin to guys, wala na, tuloy-tuloy na tayo. Dito tayo makakaito. So, kuhain nyo na. Hihintayin ko kayo guys. Very na. Hihintayin ko kayo. Umiinom ako dito. Ano, ready na? Ready na ba kayo dyan? Gagawin na natin. Ay, nakabahan ako. Dami masabi ako masama. Magwawala na naman mga fans ni Zaki. Kaya magwawala naman mga tropa ni Saint Ice. Tuloy natin. Tuloy natin guys ha. Walang samaan ng loob. Yo! Ngayong gabi, ma-expose lahat ng iyong kasuputan. Yung pangarap mo sa isang buhay ay ngayon natuldukan. Wala tong chance na mag-advance, kaya anong kabuluhan? Lusaw tong ice pag natapat na sa kampyon ng sunugan. Kaya Saint Ice, say bye na sa next round. Cause a Spitfire, you are dead now. Magkaka-stage fright, masi-stress out hanggang si Saint Ice ay mag-meltdown. Kasi mapipressure yan agad sa malakas kong voice. Ako, di na-i-intimidate sa hype at nagawa mong noise. Malabo niya kung mapatay, kaya wala tong choice. Kaya kong mag-survive sa ice na parang outdoor boys. Kaya alanganin at dilulusot tong batang corny. Wawasakin kung pinubuo mong comeback story. Malamang itong bag, kanyang cause of death. Mali ka ng kinol out, kaya call for help. Malakas ka lang para sa fans na mahina comprehension. Mananalo ka lang sa akin pagdating sa comment section. Dating Ice Rocks na mayabang, lahat sa kanya bad trip, na sobrahan sa kakupalan kaya tinanggal siya ni Arik. Ngayong nag-comeback, bait-baitan, biglang nag-behave. Yung rapper ay nagpe-pretend. Kasi dating kupal, tas biglang naging saint. Wow! Character development! Para magustuhan ng fans ay tinatry mo naman bluff. Alam kong di yan totoo, yan ay imahe na pang front. Pero di na ako na-surprise dito sa rival ko pagkat ganyan talaga si Jason, laging may suot na mask. Ika'y nagbago ng direction at nag-change plans. Pero di ka nagbago para disenyo ay ma-enhance. Gusto mong mahalin ka ng tao, ang intention ay to gain fans. In short, nagbago ka lang para sa validation at acceptance. Okay. MMA fighter ka, di ba? Sige, subukan. Kasi parehas lang tayong fighter. Game, suntukan. Yung napasukan mo na cage, octagon. Yung napasukan ko na cage, kulungan. Marunong yan ng karate, pati wrestling. Boxing, pati judo, alam. 6 months ka nag-training, tas nung laban mo, 6 na segundo ka lang. Ilang suntok pa lang, talo agad tong retarded. 1 segundo na lang, talo mo na si Ben Askren. Kasi sinapak siya ng kalaban niyang si Edward Kinoja. Pagising niya, kaharap niya na yung ref, si Kinoloja. Hindi ka ba marunong mag-isip? Bugok ka ba, boy? Di ka man lang nag-roll or nag-slip? Tulog ka tuloy! Dahil sa labang yon, lumakas pananampalataya niya sa Diyos. Dahil sa labang yon, lumakas pananampalataya niya sa Diyos. Naging madasalin magmula nung nakatanggap siya ng cross. After nung knockout loss, siya'y nag-lay low. Wala sa kanyang balita. Parang profile picture niya sa Facebook, walang mukhang mapakita. Kaya nagbalik sa battle rap at agad siyang nag-reroute. Kasi sa battle na lang kayang tumagal ng 3 rounds. Wow! Saint Ice, para rin tayong nasa cage, nagsasquare. Aking straight tanggapin, pati pain damahin. Bugbog sarado ka na sa'kin, kaya face nagkaswell. Kaso kailangan kong tumigil dahil sa time limit. Saved by the bell.
Ang lakas ng ginawa ni Zaki dun, ah. Pumunta ka, nag-improve si Zaki mula sa intensity, yung delivery niya ng pag yung struktura ng bawat ano niya, ng mismong verso niya, lahat connected, hindi malalayo, kumbaga hindi siya napupunta kung saan-saan, lahat connected papunta. Yung pinaka-struktura niya, yung flow nun, napakaganda ng storytelling kung bakit nagkaroon at nabuo yung Saint Ice. Mula sa pagkatalo niya, sa dating siya, kung paano niya tawag dito, sinuri yung pagkatao ni Saint Ice, tapos tinanggalan siya ng parang kredibilidad. Napakahusay mula kay Zaki, at sa tingin ko napakatalino yung pagkalagay niya. Kaya lang yung epekto ng paggawa ni Zaki ng rounds na yon, ang epekto, ang byproduct nun sa akin, parang kritisismo lang eh. Pero naiintindihan ko yung ginagawa ni Zaki. Maganda siguro kung meron siyang in-sprinklean niya ng ibang mga detail kung saan nakabuo siya ng medyo ibang creativity para hypen o maging bold yung mismong punchline na yun. Kaya lang, pero dahil sa hindi masyadong nagamitan ng yung parang konting mga twist line na parang para mag-create lang na parang parang may tinatawag na parang example ko lang yung meron siyang ginamit na parang pagkukumpara para mapunta sa punchline, nagkaroon ng difference. Pero dahil tuloy-tuloy yung pag-atake na parang kritisismo at parang pinagagalitan niya si Saint Ice at kung ano yung mga pagkakamali niya, mga pinagdaanan niya, nagmukha lang siyang criticism para sa akin. Pero at the end of the day, maganda yung atake niya kasi very personal yun eh. Para sa akin, personal siya. So, nangibabaw pa rin yung idea na parang much better ako sa'yo. Parang ikaw Saint Ice ka lang na marami kang palpak sa buhay mo, ako Zaki na to, even doon nakulong ako. Parang ganun yung gusto niyang sabihin. So para sa akin, malaking puntos pa rin yun mula kay Zaki, pero parang plain lang siya dahil lumalabas, hindi masyadong nabigyan ng magandang creation. Even though creative naman siya, nandun na yun. Pero yung sinasabi ko, yung medyo mas advanced na creativity papunta dun sa punchline para mapawaw tayong lahat. Pero other than that, dahil medyo direkta yung sinasabi ni Zaki, parang masakit na rin kahit papaano. Tuloy natin yung kay Saint Ice. Saved by the bell, pero ako yung next, yung champ. Ako lang makakapagsabi kay Arik ng pray for us. Tayo na, matutunaw daw ako. Kasi ito yung sa sunugan nag-champ. Gago, huli ka nagtunaw ng ice, nahuli ka sa bars. Balitang hip-hop sa call-out ko, may malakas daw umiyak. Kaya nga, inuna ko na yung gatas tol para patulugin tong baby Jack. Ano, suntukan na. Ayoko yan kabanggaan. Sa kalsada yan tested. Ganito yung maghahamon ng sapakan, tas ayaw magtanggal ng helmet. Tigas ng mukha ang puta. Napakatapang, si Yang Wan, babakbakan niya talaga. Kaso nung yung bouncers, di siya binack up, biglang back na siya ng back ang puta, back pala. Bakit pag small room na madaming aawat, game na game sa confrontation? Wala ba sa lugar? Baka naman yung tapang mo naka-base lang sa location. Eh kulata ka nga kay Sak, hindi ka John Jones ng Pinas. Huli mo daw na nasapak, sako ng bigas. Tas MMA daw na fist fight to, baka ng puta naman tol. Pasok lang yan sa hexagon, makalumang ataol. O kaya sunugin yung buto, tas lalagay sa Jordan na kahon. Total gusto niyo daw mapanood yung pang small room niyang anyo, yung kumanggago, masakit. Mabagsik ang aggression. Tumalo sa poison na sa peak. Kaso peak ng depression. Ano naman? Taong ayaw na mabuhay, nagawa mo na matalo. Anong kaibahan dito sa gagong kilala na lumalamon siya ng lason? Pero nabadibag din daw si Unico. Dapat mag-thank you ka kay Lance. Dahil sa break it down, kalaban mo, nababad na sa hate at saka bash, may advantage ka na agad. Kaya nagmukhang yung Zaki naka-A-game na lumagpas lang naman sa parking kasi sumabit siya sa hate train. So ano nagbago? Ano nagbago? Ba't nawala yung Zaki ng mamama pati bully? Wala. Sadyang yung mga tao turado, hindi panay barkada lang ni Looney. Kasi karamihan ng panalo niya doon, panay luto lang guys. Kaya nabansagan to ang well done. Paano mo tutunawin yung ice? Wala kang ampalag sa water gun. Unico, 3GS,
mga most hated lang noon ang dominated niya. Ibig sabihin, lipas na nga yung prime mo tapos overrated pa. Yung sunugan na Zaki, sana ilalabas niya. Bumalik ka na lang daw sa dati, wala ka nang ilalakas pa. Yang ginto mong alaala ay tinatanso na lang at pinatubo mo na alab ending ay paso na yan. Malao mali, lunod to, dala kong hangin ni Mirab. Ibabaon ko yan, lagpas pa doon sa tunnel ni Saddam hanggang sa flow ko to mag-bloat na para bang Elisa Lam. Yakalang yun ang future gold, yun pala sacrificial lamb. Tostado pang sacrificial lamb. Gustavo Fring, abo lang yan sa akin. Total gusto nyo daw mapanood pang sunugang Zaki. Maganda yung ginawa, when it comes to content, sa tingin ko mas maganda yung ginawa ni Saint Ice kasi ang daming mga angulo siyang nasabi doon eh. Yung parang kay Zaki naman, ano eh, parang dalawa yata, tatlo lang tungkol doon sa idea ng MMA ka, nakatulog ka, tapos dati kang si Saint Rax. Pero dito sinabi naman ni Saint Ice, mas marami siyang nabanggit na mga iba't ibang mga angulo. Pero para sa akin, sa tingin ko nakuha ni Zack yung first round kasi sa linis ng ano niya, ng performance niya at saka na i-deliver niya yung idea na yon, yung doubt, yung kaba na i-deliver niya ng maayos. Even though pag sa content siguro bibigay ko kay Saint Ice kasi ang gaganda ng mga sinabi niya eh. Pero dahil pakiramdam ko hindi ganoon siya ka-energetic, even though may energy na nandoon, parang hindi niya pa nakukuha yung crowd sa punto na yun. At parang ako nakikinig ako pero parang ang bilis na nangyayari siguro dahil nga din sa parang nagmamadali siya. So, hindi natin ma-fully digest yung idea na yun. So, mas maganda rin talaga na pag dinideliver mo yung bagay na yun, kailangan, kahit ikaw mismo, kumbinsido ka sa sinasabi mo. At pag kumbinsido ka, na ikukwento mo ng mas maayos yung rounds mo eh. So, para sa akin, sa tingin ko, sa linis lang, siguro Zaki. Pero kung ako papipiliin sa puso ko, siguro sa content na kuha ng Saint Ice. Pero hindi ko rin kasi pwedeng i-disregard yung ginawa ni Zaki. Una sa lahat, siya eh, parang tournament siya. So, importante talaga na package yung ginagawa mo. Zaki sa first round. Tuloy natin. Tanginang yung mga bara niya, waipek. Yung goat, tsaka sacrificial lamb. Congrats, ginamit ko na yung kay Plaridel. Putang ina mo, ginagaya mo bars ko. Hayop ka. Tanginan to, ang daming sinasabi, ang sarap kaltukan. Yung buong round mo, tangina, ang lakas ng ulan. There's levels to this shit, man. Totoo, no? Nireview ko yung mga battles nitong bugok na paspar. Bukod sa bulok niya na bars, napansin ko rin na bulol siya sa R. Kasi ganito siya mag-rap, pare. Siya daw ang bagong representante ng paganyakit, pare. Malinaw yan sa kada battle. Kita nyo? Ito yung tunay na tamod ni Harlem. Hindi ako. Sa kanya yung R nagiging W. Ganyan si Saint Ice Rock. So paano mo bigkasin pangalan mo? Saint Ice Rock? Oh, si Saint Ice Rock! Kasi nung laban niyo kina Apex at Abra, halos halikan mo na si Apex lang yaka. Halos laplapin niya na si Apex, trying hard just to prove na siya ang iles. Kaya pala parang Hershey's kanyang bars kasi puro na lang kisses. O kumalat na yung clips kung gaano ka-bitch, yun yung mismong history. Gusto ilapat kanyang lips kasi akala niya yung kiss, yun yung kiss to victory. Nagkunwari na may hatred para makadikit at makahalik siya kay Apex. Imbis magpakita ng greatness, ang pinakita niya gayness. Tanginan to, akala mo kung sino, saksakan pa ng angas. Ito yung tipong nagwo-walk out pag na-mispronounce yung pangalan niya sa Starbucks. Nung laban niya kay Raph, tumitechnical, ang wak ng galaw. Pinagyabang niya sa lahat na si Jose Rizal, kamag-anak niya daw. Kahit di sila related, mga family fusion, hindi ka lang retarded, marami ring delusions.
Now you'll be shot dead, parang public execution. Ikaw pati si Rizal ay magfa-family reunion. Bars. Woo! Ang tanging achievement niya sa battle rap ay natalo niya si Jonas. Klaro yun, di ba? Pero isa pa lang yung 3GS na tinalo mo, huwag ka masyadong magbita. Ako, tinalo ko top dogs ng 3GS nung ako'y bagot rookie pa. Binasag ko yung mga squatting, kaya nagmao yung isa. Pero controversial yung laban mo kay Jonas. Kasi nang dahil daw sa freestyle mo ng third round, kaya mo siya na olats. Ganito yun eh. Yo, Boss Arik! Pumili ka dito ng gamit, gagawin ko yung topic. Parang tinuturo na. Woo! Tangina. Maya ka naman ng konti yung mga tao, binubudol mo. Parang di pipiliin ni Arik yung bote, gago, tinuturo mo. Gusto mo pagmukaling on the spot yun? Corny mo naman. Bukod pa doon, hindi accurate yung line kasi yung bote may laman. Para kang yung boteng yan. Wala ka naman laman tapos plastic pa. Grabe, galing ng acting niya. Kala mo talaga, hindi pinractice ah. Kasi yung rhymes niya sa setup, nostalgic, classic at topic. Tapos sa punchline, pinagrime yung pack sheet at plastic. Ngayon, madedebak na yung ginamit niyang tactic. Hindi yung freestyle, ulol. Yun ay pinractice na adlib. Naloko mo lahat kasi kunyari on the spot yung nakareding lines. Pues ngayon, ma-expose yung ganyang technique, Ice. Mahalata niyong staged yun kapag pinress rewind. Kaya kung merong fake joke, ito may fake freestyle. Ikaw yung santong ubod ng sinungaling, lahat kayang utuin. Ikaw yung santong di mapupunta sa langit kasi liars go to hell. Maganda yung sinabi ni Zaki, yung pag-expose niya kay Saint Asa. Pero lagi nating isipin, meron talagang ganun talaga magagaling mag-freestyle. Katulad si Young One, napakahusay mag-freestyle nun eh. Kasi nakasabay ko na yun sa Kumu talaga na nag-freestyle. Si Crazy G, shoutout din kay Crazy G, ang galing nung mag-freestyle. Bukod pa kay, may mga idol ako mga freestyler guys na hindi nyo naman kilala talaga. Wala kayong idea. Bukod kay Young One, bukod kay Crazy G, merong freestyler, si Mayor B, putang ina. Si Don J, ang galing na, okay ina. Napakahusay. Si Boys, meron din, mga galing din. Dami kong nakilala mga freestyler na ubod ng galing. On the spot talaga. Kahit search nyo dito sa YouTube, ako na magbe-bet sa inyo guys. Mayor B, Don J. Search ninyo. I'm very proud na nakilala ko yung mga taong yan kasi ang gagaling mag-freestyle yan at kahit anong mangyari, nasa likod ako ng mga tao yan kasi ang galing talaga eh. Kumbaga, na-witness ko yung talent nila on the spot. Tuloy natin guys. So hindi rin talaga biro yung pag-freestyle guys eh. Talagang kailangan mo talaga ng practice. Ako nag-freestyle ako pag may time. Hindi kasi ako yung tipo ng tao na artist na rap ng rap, kanta ng kanta every single day mula paggagising hanggang pagtulog. Hindi guys, hindi ako ganun guys eh. Yung utak ko punong-puno palagi ng ideas, punong-puno lagi ng pag-iisip kung anong dapat kong gawin, anong tatapusin ko, yung mga plano ko. So, hindi siya, minsan lang sumasagi sa akin yung idea ng pagkanta o pag-rap. Pero pag nandun ako sa esensya na yon, 100 times ko siyang siniseryoso. So, ibig sabihin, kaya mong talon yung isang tao na araw-araw nagpa-practice, kahit isa, 2 beses ka lang mag-practice sa isang linggo. Pero yung idea mo, yung pagsiseryoso mo at paglaan mo ng oras at dedikasyon sa bagay na yun is 100%. Kayang-kaya mong talunin yung mga ganun. Kasi sabi nga ni Bruce Lee, hindi ako natatakot sa taong nag-practice ng martial arts for 1 year. Natatakot ako sa taong nag-practice ng isang punch o isang sipa sa loob ng isang taon. Parang ganun. Tuloy natin guys. Dinamay pa yung panahon ng gago na yan. Binabagsakan ka na ng Diyos. Alam niya nandito ako kasi magpapaulan. Tsaka yung pag-hit mo sa freestyle ko, alam ko madami dyang bitches hurt. Kaya ihahampas kita sa turntable. Baka makita mo yung table turn.
Oy, hahampas kita sa table para makita mo yung table turn. 'Di ba? Ito yung wakas niya, tang ina. Ito yung wakas niya, tang ina. Talagang ulit-ulit pag sila scratch na nga, 'di ba? Kulit ng leg mo eh, no? Pansin ko. Parang balloon sa children's party lang. MMA, mag-jiu-jitsu tayo tol. Gagawin ko yung shape ng animals. Tapos kanina, we're gonna angas talaga. Napakadilos ni Idol. Lalo pag gumaganto ka na, mukha ka ng Velociraptor. Tapos bulol daw ako sa yung bobong to nag-aangas. Ibig sabihin lang nun, kahit anong sabihin ko, W lumalabas. Wow! Tangina, bulol. Babababars! Tinamaan si Zaki dun, guys. Putang ano yun. W lumalabas. Ibig sabihin, winning. Kahit anong winner palagi. Pausin ang ginawa ni ano dun. St. Ice. Gumaganto ka na, mukha ka ng Velociraptor. Tapos bulol daw ako sa yung bobong to nag-aangas. Ibig sabihin lang nun, kahit anong sabihin ko, W lumalabas. Tangina, bulol. Tangina, palibasa pa nung mag-freestyle. Kaya ang kitid ng bars. Alam niyo naman malakas ako mag-overtime, kaya ako mag-rap kahit unlimited hours. Ours. Galit na galit sa freestyle ko kasi hindi mo magawa yan. Bitter sa bote ko, parang yung mga dinuraan ni rap yan. Tapos sabi mo kay Zentok, ikaw lagi malakas sa chicks. Porque sa perya, nakascore ka ng panalo tsaka pink. Taga-heart ka lang ng pick, saksakan ka ng simp. Tapos mukha ka pang daga! Malakas ka lang sa cheese. Yung eyes mo... Puta na ito si St. Ice. Puta na talaga. Gaga ito si St. Ice. Sorry. Gago. Puta na. Below the belt na yun, St. Ice. Tigilan mo na mag-rap. Anong panalo tsaka pink? Taga-heart ka lang ng pick, saksakan ka ng simp. Tapos mukha ka pang daga! Malakas ka lang sa cheese. Yung eyes mo, micro, parang my dwarfism. Yung size no, smile mo, mala iPhone 7, halos Zaito level. Yung mga ngipin mo kung magtatalunan, parang victims nung 9/11. Kaya pala poster boy ng pangil sa pangil. De mali, model to ng family planning. Subukan mo magpagawa kay Vicente ng grills. Makakabili agad siya ng Mercedes at bahay sa Executive Hills. Kaso ikaw nga pala yung the biggest! Mukhang pera! Sinusuportahan pa naman kita. Sinishare ko yung reels yan palagi. Pagising ko, tangina ka, bakit link na ng Shopee? Tangina, ang dami niyang hassle! Sa gabi, master ng Sitel. Sa umaga, scammer sa Viber. Pag weekday, sideline niya rider. Pag weekend, riding in tandem. Professional na fighter, Zaki the Grappler, sa cockpit ni Harlem. Iba talaga nagagawa kapag habit ang scatter. Kasi kuha TF tapos bounce, yun daw yung trip nitong gawin. Pues may pamburakay ka na pagtapos ko patalbugin sa tournament. Kritain niya sa loyalty namin kay Enigma, pagtsupayon kay Bossing. Wala kang honor sa game kahit nakamukha mo si Doggy. Tapos si Lucas daw ay puta kasi nag-PSP ng cheap pricing, ang galing. Magkano man nakuha na payment men, parehas lang trabaho, dick rider ka lang din. Kaya madami-dami na din na paglipatan niya na leagues. Daga nga, didikit sa may papel, mapakitaan lang ng cheese. Kaya bad juju ka sa business? Grabe magpamalas, sumali ng matira mayaman. At nang dahil sa kanya, wala nang natira na yaman. Pansin ko lang lahat ng ligang nasasalangan, nababankrupt. Kaya mag-ingat ka, Enigma, pag umabot yan sa finals, talagang last na. Tangina, pera-pera lang pala. Kaya sumali sa torneo, babalatuhan na lang kita basta pakasalan mo si Sir Deo.
kupal na pabiktim pag yung pagkakupal na buko. Sa haba ng leeg, di marunong tumanaw na utang na loob. Sige, pakawalan mo na mga rebuttal mong sulat na para sa akin at pakita mong daga ka nga pag kumagat ka na sa pain. I mean, maganda yung pinakita ni Zaki, yung content din niya, maganda rin. Pero hindi natin pwedeng i-disregard yung ginawa ni Saint Ice. Napaka-witty nun. Napakatalino. Kumbaga, even though solid yung pagkakagawa ni Zaki sa second round niya, at marami siyang punchline at in-expose niya ng maayos si Saint Ice, napakaklaro nun eh. Na kuha ni Saint Ice yung round 2 na yun base sa paggamit niya ng witty na linya. Kumbaga, meron siyang mga bagay na parang punchline siya pero at the same time haymaker na rin siya. Plus yung ginamit niya, yung nagrebat siya na halos parte na rin ng rounds niya. Kasi usually hindi ako nagbibigay ng sa rebat eh. Pero dahil sa pagkaagawa niya sa rebat na yun, napakahusay para sa akin yun. At saka, kumbaga, ang ganda ng mga style na ginawa ni Saint Ice dito eh. Kumbaga, pinakita niya yung kabulukan ni Zaki mismo. Kung ano yung mismong papel niya sa ligang to. Kumbaga, marami kang pinasukan. Ang dami mong papel, eto yung nangyayari pag nandito ka. Kumbaga, puro kamalasan lang. While yung idea, kung titignan ninyo kung paano umatake si Zaki, inatake niya yung makalakaran ni Saint Ice. Ganito ka mag-freestyle, eto yung ginagawa mo, palyado ka, kumbaga peke ka, yung ginagawa mo parang scripted, ganun yung gusto niyang sabihin sa'yo. Pero yung kay Saint Ice, kung papansinin niyo yung difference nung kargada nung Zaki at Saint Ice, kung papipiliin kita si Zaki na gumagamit ng accusation, parang ina-accuse niya si Saint Ice na peke ka, peke yung pag-freestyle mo, hindi totoo, peke kang tao. O yung accusation ni Saint Ice na sobrang bigat din na puta, isa ka lamang daga, nababankrupt kami dahil sa'yo, lahat ng pinapasok ko nasisira, nagkakaroon. Medyo ang laking bagay nun eh, kasi sinisita mo yung pagkapeke ko, para sa akin lang yun, parang kaya ko pang i-evolve yun, kaya ko pang ayusin yun, kaya ko pang i-define yun. Pero yung sa'yo, wala nang dun eh, wala nang fixation, wala nang pwedeng iayos dun eh. Kasi, kumbaga, ang nangyayari, toxic ka talaga, Zaki. Yun yung gustong sabihin ni Saint Ice. Very toxic ka. So, napakaganda na kailangan natin makita yung difference kung paano umatake yung isang individual at saka yung isa pang individual. So para pag kinumpara natin yung content neto sa content neto, sa tingin ko mas natripan ko yung ginawa ni Saint Ice kasi mas madumi yun at mas mabigat. Kumbaga yung content niya at yung konteksto ng sinasabi niya mas madumi kasi parang hindi niya lang basta ina-attack yung personalidad ni Zaki, pero ina-attack niya rin yung tawag dito, yung impact na ginagawa ni Zaki sa lahat ng liga at kung paano siyang individual. So, lahat ng pinupuntahan niya, nasisira at nawawasak, nababankrupt. While si Zaki, yung pag-atake niya, personalidad lang, na kaya mo namang i-improve. So, para sa akin, mas madumi yung ginawa ni Saint Ice. So, mas bibigay ko yung round na yan. Bonus na lang din yung ginawa niyang freestyle. Tignan natin yung gagawin ni Zaki sa third round. Putang ina. Anda. Kahit yung sa turntable mo na bars, hinanda mo din yun eh. Alam mo yung clown sa birthday ng mga bata? Parang gagalong-galong siya ng balloon, tapos pipilitin niyang magic yun. Parang ganun eh. Tanga! Tangina mo! Ikaw, hayop ka! Nung nag-aaral ka ng kinder, ilang beses kang naging repeater. Oo, ako'y breadwinner. Putang ina mo, nagulo yung punchline ko. Pero, alam nyo ba na wrestler dati yan? Oo, yung pangalan niya ay Mayhem Branigan. Siya yung long hair na may maskara, bida-bida na maangas. Panoorin niyo yung laban niya, binalibag siya sa Tampax. Ang angas pa ng entrance niya, naka-face mask yan, tas tatuan. Napakatapang, may hawak siyang baseball bat na laruan. Ginagaya style ni Undertaker, grabe, last trick. Ikaw lang yung Undertaker na under 5 feet. Pangsupot yung mga hileg, magpa-circumcise.
Bakit sa akin mo napiling mag-career suicide? Yung katawan mo pati isip maliit yung size, kaya kahit anong pilit, you won't reach new heights. Magkaiba tayo ng weight division. Sa akin ikaw ay helpless. Ano nga timbang mo? 65 kilos? Kaya kita i-bench press. Ikaw yung fighter ng MMA na masyadong madrama, parang writer ng MMK. Kung pinagdaanan niyo yung mga pinagdaanan ko sa buhay, malamang may ginugupit ng lubid sa kisame niyo. Tanginang to, sarap batukan, nagtitrip ka ba? Hindi ka lang natirahan ng ulam, na-depress ka na. Kung umasta tong punyeta, parang tunay siya na boss. Pero sa simple na problema, nagka-suicidal thoughts. Nakakadiri, nagpapa-victim, OA. Yung ego niya lumalaki pero nagiging small brain. Laging imaheng pangtigasin ang ipiniportray pero litaw pa rin palagi ang pagiging snowflake. Nagkukunwaring sanay sa combat na parang Floyd. Pero in real life, isa kang spoiled brat na mama's boy. Kasi nakaasa yan sa nanay niya hanggang ngayon. Lalong kumukupal yan. Pustahan yung mga punchlines mo ngayon. Mama mo sumulat yan! Pero sabi nila, mother knows best. Di yan malabo. Oo, your mother knows best. Kilala niya ako. Di masamang humingi sa parent kung minor de o nasa 22 ka pa. Ang kaso na natili kang dependent, ang ina mo magte-34 ka na. Alagaing nakakapwisit, nakakadiri yung trip. Di mo pa na-experience bumili ng sarili mong brief. Inaasa sa nanay, pangangailangan ng lakas ng uto. Sa jiu-jitsu mo pa lamang naranasang magbanat ng buto. Nananalangin maging great, kaso lame siya na battler. Walang pag-asa na ma-save, nasa grave ka na after. Alam kong malakas ang iyong faith, pagpe-pray ay na master. Pero etong tandaan mo, saint, not all prayers are answered. Kaya maganda ka ng maolats, magpaawa na sa judges, lalamang ka lang sa oras, ako lalamang sa punches. Kariray magda-downward spiral, determination mo ay sayang. Ito ang final destination mo habang destination ko ay finals. At nadibang ko na yung style netong nerdo na spoiled, kaya lusaw ngayon tong eyes. Aking pen umapoy, puro trash at panay hype. Etong saint yung abnoy, ako slant yung mga rhymes, pero straight to the point. Wow! Maganda yung sinabi ni Zaki, ang ganda ng mga punchline niya, maganda rin yung ano niya, straight to the point din talaga, tulad ng sinabi niya. Maganda rin sinabi niya na lahat ng mga dasal ay hindi answered, sabi niya gano'n. Pero hindi, sa totoo lang lahat ng mga dasal natin may sagot. You know? Iniisip nila, dasal ako ng dasal sa Diyos, pero hindi nasasagot yung mga hiling ko, yung mga gusto ko. Minsan kasi, akala ng mga tao, nagdadasal sila sa mga gusto ng mga bagay, gusto nilang marating, parang hindi natutugunan. Una sa lahat, ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi nyo nakukuha lahat ng mga hinihiling ninyo, dahil baka protection yun para sa inyo. Protection nyo baka pag binigay sa inyo yung bagay na yun, magkaroon kayo ng mas maraming problema, o kaya magkaroon kayo ng depression, o kaya naman ikapahamak nyo lang, o kaya naman mapunta kayo sa ibang lugar. May mga ganong klase ng mga bagay. For example, kung humiling ka na gusto mo na magkamotor next year, tapos hindi binibigay sa'yo, kahit na may pera ka na o kahit konti na lang, pwede mo namang makuha, pero hindi mo makuha-kuha. Kasi baka inisip ng Diyos, o sinasabi ng Diyos para sa'yo, binibigyan ka ng signal na baka pag magkaroon ka ng motor, madisgrasya ka lang. Kunin ka, mabandado ka, mapilay ka, tapos mag-alagain ka ng pamilya mo, walang magsusuporta sa mga pamilya mo. Pangalawa sa idea kung bakit hindi binibigay ng Diyos yung mga hinihiling mo, kasi nga, baka hindi ka pa ready. Diba? Lahat tayo gusto maging milyonaryo. Pero pag nandyan na yung milyon sa'yo, paano mo gagastusin? Hindi mo nga mabudget yung 100 pesos 1 million pa kaya. Kung ano-ano lang gagastusin mo, ano-ano lang gagawin mo, mag-a-addict ka lang, kung saan-saan mo lang siya gagastusin, kung ano lang bibili mo. Tapos after 1 year, wala ka na naman pera. So, ibig sabihin, meron tinatawag na divine timing. So, lagi niyong isipin na mas importante na meron kang oras para sa sarili mo. Na lahat ng hinihiling mo,
hindi mo lang siya basta pinagsisikapan at lagi mo lang isipin kung talagang kailangan mo na ba siya. Diba? Kailangan ko na ba to? O kailangan ko ba talaga? Kung gusto mong bumili ng damit, may bago ka bang damit? Katulad ko, marami nagtataka, Sir Plan, bakit ilan lang yata ang damit ko yata? Mga 7 lang yata o 10. Tapos yung pants ko, 4, 5 lang. Hindi ko na kailangan, kaya nga tayo bumili ng pants para hanggang sa masira siya eh, di ba? Pero kung bili ka ng bili ng pants, makikita mo na lang sa drawer mo. Ang dami mo ng mga pantalon at mga t-shirt na hindi mo na nagagamit hanggang sa mapaglumaan na. Darating sa point na parang gusto mo na lang siyang ibigay. Hindi mo na lang siya maibigay dahil parang meron na lang siyang sentimental value, binili mo to sa ganyan. Pero in reality, hindi mo na siya napapakinabangan at iyon yung pinaka-worst sa buhay mo. Marami kang inaksayang pera, darating sa punto, merong ang 50,000 pesos, tapos ma-realize mo na lang 20,000, saan punta yung pera? Kasi bili ka ng bili ng mga bagay na hindi mo naman kailangan. Hindi mo nakikita yung idea kung yung mas marami ka pang nilalabas na pera pag lumalabas kayo kasi sa nakukuhang pera pag lumalabas ka. So palagi niyong isipin na yung investment very important 'yon, 'di ba? Kaya importante na kailangan isipin ninyo yung pinagkagastosan ninyo kasi hindi naman tayo lahat mayaman eh. Hindi lahat tayo may passive income, hindi lahat tayo may kakayanan na makapag-ipon at may magandang trabaho at may magandang business, you know. So kailangan natin ingatan yung sarili natin, yung financial natin. Kasi hindi niyo naiintindihan bawat increment, bawat maliliit na gastos ninyo, nabubuo yun napupuno yun, nagpapatong-patong. Tapos makikita nyo, nakabibili nyo ng tagli 5 piso, tagli 10 piso. 10 beses ka lang bumili ng tagli 10 pisong soft drinks, tagli 12. 100 na yan, guys. Sa loob ng isang araw, 3 beses kang uminom ng soft drinks, naka-30 ka na. Diba? Sa loob ng isang araw, 4 na beses kang kumain ng hamburger. Tapos yung hamburger, 20 pesos. Ang laki na nun, guys. 80 pesos na yun kagad. Every single day, pag nakikita mo, nakaubos ka na kagad ng 1,000 sa loob ng 2 weeks or 1 week. Depende sa kung paano mo ginagastos yung pera mo. So, very important na mind you, kailangan mong isipin kung paano ka gumagastos. Importante na alam mo kung paano i-budget yung pera mo. Tuloy natin kay St. Ice. Magandang ginawa ni Zaki, napakalinaw, napaka-intense. Sa tingin ko, tulad ng ginawa niya sa second round, parang criticism pa rin yung ginawa niya kay St. Ice. Pero tingnan natin yung gagawin ni St. Ice. Tangina, hindi pa din daw on the spot yun. Napaka-bobo mag-write. Kita mo nga yung t-shirt no, no? Pakita mo nga. I don't smoke, but I'ma smoke you tonight. Diba? Kasi hater ng freestyle yung anak ng putang to. Okay lang, Zach. Pag binagsak kita, yun yung naka-real jokes, nakahanda na punda mo. Diba? Natakpan niyo kasi dibdib niya eh. Tangina mo, tamad ka magsulat. Hindi dahil sa slant rhymes, kundi dahil palaging sa meme at saka slang lang nakaasang mga punchline. I'll do you dirty. Main character syndrome. You're living in my head rent-free. Hindi ka generational talent, ikay alipin lang ng Gen Z. Outdoor boys, paru-paru G, ba't adan, ba't adan. Wala tayong magagawa, talagang sasakay sa TikTok para mag-trend ang kanyang sound. Diba? Itong champion na sunugan, sa akin lapnos, sa sobrang lakas ko, sumasapay na sa akin ang Diyos. Ulan yun, di ba? Wala tayong magagawa, sasakay sa TikTok para mag-trend ang kanyang sound. O kaya, paborito niyan, di ba may bagyo? Paborito niyan, yung estilo na disaster. Pero hindi yung battle rapper. Sadyang panay trahedya at sakuna yung mga trip nitong i-angle. Ocean Gate, yung bagyo, paglibre ng Jollibee ni Yangwan. So, sobrang pilit mag-construct yung ender niya, gumuhong building dun sa Thailand. Talagang out of this world. Sige na, Zach, ikaw na pinakamalakas manood ng Claro the Third. Ganyan pa ng mga trip mong topic? Sana magkamalaking tsunami sa ilog Pasig tapos kumain ka ng diaper na parang merong rabies. Sarap na itong hagis. Kasi kung si Apex sa A to Z,
Ito si Z2A, paatras na lamang letra na kahit sino pwedeng tamaan, mga sapak niyan arboleda. Babagalan, aangasan, kaya kala nyo effective. Kahit habaan patugmaan, mga banat mo generic. Stereotypical battle MC, yung hulmahan El Cabron. Brad Pitt dun sa 7, ulong yan ay dekahon. Nabola mo lang sila sa yung call center accent at makulit na rhyming mostly. Hindi ka dark horse ng tournament, ikaw ay one trick pony. Kasi yung kupal style ay flavor of the month, na pag may bagong nauso ay lulutang na, overrated lang pala. At alam mo yan, kaya ka laging madaming pre-med para sarili magawang mapagtanggol, habang ako laging mas malinaw yung isip sa kakatapos magjakol. Laging bago binabagsak ko sa lamesa na parang Dudley's. Vince McMahon, ipay nyo lang, siya ay handang mag-askis. Fedor Emelianenko, ako taga-balagbag ng fanpics. Alpabeto na griego, sa dulo wala na yang Z. Panay, kapin, patay, lait, lagi. Kumpara mo sa akin, kayang gawing mabangis na topic, patay angle, kahit battle water. Sino ngayon sa amin mas well-rounded battle rapper? Hindi ikaw. Ikaw ang dahilan kung ba't tingin nila sa sining natin ay panay sigaw at laitan. Naturingang underdog ng turna at isinuka ng odds, pues walang makakatumbas sa isinulat ng Diyos. Maganda yung ginawa ni Zaki, kaya lang medyo mabilis lang din. Sa tingin ko nakuha na edge ng ni Saint Ice ng konti dahil may mga trick siya talaga na impromptu eh. Sa tingin ko yun yung nagbigay sa kanya ng magandang ng pagkakuha niya ng third round. Pero sa delivery at saka sa intensity nakuha ni Zaki, kaya lang parang naging redundant yung ginawa niyang style kasi parang nagawa niya ng second round, parang ganun din eh. Pero other than that, dahil parang fresh sa tenga ko yung ginawa ni Saint Ice na parang hindi ko pa narinig. So sa tingin ko, binigay ko kay Saint Ice yung third round. Yeah. So sa tingin ko, second and third round nakuha ni Saint Ice. Maganda yung topic niya, tapos may mga impromptu siyang nilagay na na nagbigay na nag-edge sa idea na yun. So parang, bago yun ah. So bago siya sa pandinig ko na parang pinaprocess ko pa yung idea na yun hanggang sa nagigets ko naman yung bagay na yun. Even though parang edge lang na napaka-konti lang sa tingin ko first round. Kung ako pa pipiliin, kung sa live pwede kong ipanalo si Zaki kasi mas intense siya eh. Parang nakakawili pakinggan. Pero ngayon nandito ako sa may nasusuri ko siya, sa tingin ko na edge talaga ni Saint Ice base sa ganda ng ng technique niya talaga. So nasanay na rin ako pakinggan si Saint Ice kasi madalas ko na siyang nare-react eh. So, bibigay ko yung second and third round kay Saint Ice. Versikulo 13, Zaki vs. Saint Ice, mag-ice pang beses para sa kanilang pareho, para sa performance na yun. Napaka-solid na laban. First time lang din may ganong klaseng technical difficulties na inano tayo ng ulan. Pero ang boto ng hurado, advancing sa isang buhay, 4-3. Mag-iay para kay Saint Ice. Maraming salamat. Hindi na joke yun guys, kung sa umpisa, mas lalong gumagaling si Saint Ice. Mas lalo siyang gumagaling sa tournament. Yo! May gusto lang akong sabihin. Video kayo ha. Yo, salamat sa inyo lahat. Sobrang sama ng panahon, men. Salamat, palapakan nyo sa sarili nyo, yo. May gusto lang akong sabihin. Bumili kayo ng Baby Jack at pray for us. Sapa. Slack. Gusto ko lang mag-good luck kay Katana at Carlito kasi walang talab yung fatality ni Scorpion o fans ni Katana pag natapat na kay Sub-Zero. So, para sa akin, ang ganda din yung laban na yun. Nakakabilib din.
nakakainggan. So, ganun pa man guys, maraming salamat guys. Bibigyan ko siya ng 10. Shoutout pa rin kay Zaki kasi sa tingin ko maganda yung pinakita niya. Angles lang talaga ang sa tingin ko ang sa kanya. Naghatak sa kanya pababa kasi konti lang. The more na marami siyang angulo, maganda yung pinakita niyang Kasi sa tingin ko define na yung style ni Zaki. Ang problema na lang niya, kailangan niya pang tumalon sa box niya, sa mismong kaha niya at mag-isip siya ng ibang angulo na mas para sa akin ang pinaka the best talaga pa rin na hanggang ngayon hindi mo mawala pagdating sa reference sa maestro pa rin. Puntahan, tingnan ninyo kung paano niya ginagawa yung mga reference niya. So, laking bagay pa din nun. Ganun pa man, congratulations kay Saint Ice. Bibigyan ko pa rin siya ng 10 dahil napakahusay, nag-enjoy tayong lahat. Walang samaan ng loob. Ganun pa man guys, galingan ninyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay ninyo, sa pamilya, mga kaibigan nyo, mga tao na paligid sa inyo. Tigil sa lahat, sa lahat palagi. Plan motive nga pala nagpupulang yung sila dyan. And peace out. Kita tayo sa susunod video.